listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. So, tayo po muli ay lumulog po sa ating pong Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pinupuri ka po namin aming Ama, sinasamba, niluluwalhati Panginoon ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po, O Lord, O God, sa patuloy mo po na pagsama, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa paggunita po namin ng pagpunta mo po dito sa lupa, Panginoon, O Lord, O God, para kami po, Panginoon, ay tubusin mo po, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, O Lord, O God. Salamat, Panginoon, sa iyo pong sakripisyo, Panginoon, na maging tao at Panginoon, mamatay sa krus, Panginoon, ng Kalbaryo, Panginoon, O Lord, O God, at mabuhay na mag-uli, Panginoon, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming pong pagunita nito. Nawa, Panginoon, ay patuloy po, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, makita namin ang kahalagahan po nito sa buhay po ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. At ang aming pong bansa, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Ang lahat po ng mga iglesia, Panginoon, na gugunita, Panginoon, O Lord, ng mahal na araw. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na sasama. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magre-reveal, Panginoon, na iyo pong banal na planuhin po, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, at patuloy naming itinataas po sa iyo ang iglesia, ang mga namumuno po sa amin, Panginoon, O Lord, O God. Kayo po, Panginoon, ang siyang sumama po, Panginoon, sa mga pinuno po ng bansa namin. Ilalayo po sila sa lahat ng mga tukso, Panginoon, lalo na po sa tukso ng korupsyon, Panginoon, na lalo pong nakakapagpahina, pagbaba, Panginoon, O Lord, ng aming ekonomiya, Panginoon, O Lord, O God. Patuloy kayo, Panginoon, sasama, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, dalisayan mo po ang puso, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, na Panginoon, tunay na magkaroon ng puso, Panginoon, na paninilbihan sa bayan, Panginoon, O Lord, O God. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming presidente, Panginoon, O Lord, O God, sa lahat ng mga decision making po niya, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na nandun po sa posisyon po, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, na maka-impluwensya po sila, Panginoon, ang kanilang mga colleagues, Panginoon, O Lord, O God. Para, Panginoon, O Lord, aming Ama, mas lalo pa po, Panginoon, O Lord, O God, maging maayos, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, ang mga buhay-buhay po, Panginoon, O Lord, O God, ng amin po, Panginoon, O Lord, O God, mga opisyales, Panginoon, O Lord, O God, ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, ay makilala ka, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, na ikaw ang Diyos, Panginoon, O Lord, makapangyarihan sa lahat, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, na nagmamahal, Panginoon. Maraming pong salamat po, Panginoon, O Lord, O God, maging ang problema po namin, Panginoon, O Lord, O God, sa mga territorial claims, Panginoon, O Lord. Kayo po, Panginoon, ang siyang sasama, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Maraming pong salamat, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Protektahan mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Sa banta, Panginoon, O Lord, na malalakas na bagyo, malalakas na lindol, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Kayo po ang magpadala, Panginoon, O Lord, ng ulan sa mga lugar, Panginoon, na nangangailangan po nito, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, para sa mga pananim, Panginoon, O Lord, O God. Maraming pong salamat. Salamat po, Panginoon. Nilalagay po namin sa iyong paanan, Panginoon, O Lord, ang lahat ng concern, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, O Lord, O God. At Panginoon, O Lord, O God, sa mga bawat iglesia, na muli, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, ay nagsasama-sama para, Panginoon, O Lord, papurihan ka, Panginoon, O Lord, aming Ama, at
Tanggap po kami ng iyo pong mensahe para sa araw na ito, aming Ama. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na sasama. Kayo po, Panginoon, na mag-a-anoint, Panginoon, sa mensahero mo po, Panginoon, O Lord, O God. At Panginoon, O Lord, in a special way, tinataas po namin ang Harvest Point, Panginoon, O Lord. Kayo po ang patuloy na sumama. Kayo po, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, ang patuloy na siya po, Panginoon, magpala, Panginoon, sa lahat ng mga dinadala mo po dito, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Hipuin mo po ang bawat puso ng bawat isa, dalisayin, Panginoon, O Lord, O God. Aming Ama, patuloy na palalalimin ang aming po, Panginoon, pag-ibig sa iyo, Panginoon, O Lord, O God, at sa aming kapwa, Panginoon, O Lord. Maraming pong salamat sa lahat po ng mga manggagawa mo po, Panginoon, O Lord, O God. Mga nagpapagal, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Kayo po nakakaalam, Panginoon, sa kanila. Kayo po ang magpala, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, O Lord, O God, sa lahat ng kanilang mga pagpapagal, Panginoon, O Lord, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, O Lord, at sa lahat ng mga pangangailangan, Panginoon, ng Iglesia, kayo po, Panginoon, ang patuloy na sasama, Panginoon, O Lord, O God. Maraming pong salamat. Salamat po, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, na ikaw ang Diyos, Panginoon, O Lord, O God, na hindi po, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, nagpapabaya, Panginoon, O Lord, O God. Sa iyo lamang po rin hinahabilin ng bansang ang aming pong Panginoon na Iglesia, Panginoon, O Lord, ang Harvest Point, aming Ama. Maraming pong salamat, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, at sa lahat, Panginoon, na umihiling ng iyo po, Panginoon, na healing power, Panginoon, O Lord. Kayo po ang Panginoon ang humipo sa mga kasamahan po namin, sa mga kaibigan namin, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, na Panginoon, nangangailangan, Panginoon, ng healing, na nangangailangan ng iyo po paghipo, Panginoon, O Lord, O God. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpagaling, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Maraming pong salamat, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. At sa aming lahat, Panginoon, na naririto, Panginoon, O Lord, O God. Allow our heart, Panginoon, O Lord, na papurihan ka, Panginoon, O Lord, aming Ama. Masamba ka sa mga awitin, Panginoon, O Lord, O God. Tulungan mo po ang praise and worship team, Panginoon, O Lord, ang multimedia, Panginoon, O Lord, O God, ang technical, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, na Panginoon, O Lord, O God, maging maayos, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, ang aming pong pagpuri, Panginoon, sa iyo, Panginoon, O Lord, O God, pagdakila sa mga awitin, Panginoon, O Lord, at ang tagahatid mo po, Panginoon, mensahe, i-anoint mo po siya, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama. Maraming pong salamat. Salamat po, Panginoon, O Lord, O God, aming Ama, na sa iyo lamang po ito hinahabilin, Panginoon, O Lord, O God. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, Lord. Amen. Gandang umaga po sa lahat. Good morning. Ngayong umaga po, I was reminded of this, no? Kasi po, tayo po ay nasa Ephesians. Sulat ng ni Paulo sa Ephesians. At sabi po niya sa chapter 2, verse 11 to 22, ini-explain doon na those who are saved by grace through faith in Christ have become part of a single family. Sino po yung family na yun? Tayo po yun. Tama, sabi nga ni Brother Ramon, kumanta pa siya ng, "We are family," di ba? Oo, tayo po ay pamilya ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga po, tayo po ay aawit parang isang tribo. Tayo po ay ang tribo ni Jesus Christ. Tama? So, set aside muna po natin ang ating mga alalahanin, yung mga hugasin sa bahay, yung mga paliliguang aso at pusa. Iwan muna po natin, iwan po natin yung mga tela na dapat tahiin, o yung si Sister Josie. So, i-set aside muna natin yung mga bagay-bagay na yan. At let's just take this opportunity to worship our Lord through our voices and our hearts. Amen? Tayo po tayo. And we will sing like the tribe.
We will sing because we are the tribe of Jesus Christ. Amen. Amen. Let's go! Lord, I want to see you sing. I want to feel you. I want to see all of us dancing. Pwede po ba tayo umunda? Kamiti. Hindi po tayo umiti. We have to celebrate because our Lord Jesus Christ has risen for us. Amen.
po ko talaga kayong katulad. Alam niyo po, may kwento ko lang. Ang Facebook po minsan very destructive din po eh. I've refrained from opening up notifications kasi po, all I see there is hatred. Hatred for human beings, hatred for animals. Ako po, I'm very affected by the cruelty that is happening amongst us. And for a while, in my crying moments with the Lord, I was really telling Him, Lord, I'm losing my hope for humanity. Ang dami po kasi, there's Ukraine, di ba? Ang dami nangyayari. I was crying to Him and I said, Lord, I'm losing my hope in people. But you know, mahal po ako. Ganun po yung nararamdaman ko nung panahon na yun eh. Mahal ako ng Panginoon dahil sinagot po niya ako kaagad. Ang sabi niya, anak, why put your hope in humanity? Don't put your hope in humanity. Put your hope in me. Kasi pinaalala niya po sa akin sa Romans, sinabi niyo pa doon na while we were still sinners, He offered the blood of the Lamb. And that was Jesus Christ. He loved us so much that He let His Son die for us. Alam niyo, I was reminded so much of my brokenness then. I was reminded how broken I was. Nawala na po yung galit ko sa tao. It was all targeted towards myself. Ang gusto lang ng Panginoon was, pinapaalala lang niya sa atin, wala tayong ipagmamalaki. We couldn't even judge other people. But what we have is that hope in Jesus Christ for what He has done in the cross. And because of that hope that is coming from Him, because of that promise, because of what Jesus Christ did for us in the cross, we are now able to understand the brokenness of other people. Tama po ba? We are broken. Wala po tayong ipagmamalaki. And because of that, sa bawat tao na ating makakasalamuha, binigyan tayo ng puso ng ating Panginoon na sensitive sa brokenness ng mga taong to. And sa araw-araw, sa paggising natin sa umaga, nawa ang ating panalangin lamang ay, Lord, Your will be done in me today. Whoever You have directed in my path to show my brokenness and my surrendering to You, may that be reflected and that love be extended. Kaya sa umagang ito, prepare our hearts to die on the cross with Jesus Christ. For in Christ alone is our trust. Amen? Amen. Sing. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I can stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace. Let me hear you, church. By which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every
a wretch, I remembered who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the castle, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid a debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. You took my place, laid inside our sins that are there. You took my place, laid inside my tub of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. Amen. Now death has no sting, and life has no end. Amen. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Everybody. Thank you, Jesus.
there to my heart was the blood of glory to His name. And all honor and glory that you deserve. In Jesus' mighty name we say, Amen and Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the blood applied. We love you, Lord, and we offer up this day to you. In Jesus' mighty name, we say again, Amen. Amen. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Morning. Sige, magbatian po tayo. Wala kayong dalang palaspas. Tayo na lang ay magkamayan. Yan. Itaas ang kamay, iwagayway. At batiin ang ating katabi. Good morning. Morning. Good morning po sa ating lahat. Mukhang excited na ba mag-swimming this week? Muli po kami ay nag-aanyaya this morning. Tayo po ay magpapatuloy sa ating series on Ephesians. Hindi po aksidente na ang Ephesians na series natin ay tumama ng Holy Week because the message of the Ephesians is really love and grace. Grabe, no? Nakakaiyak talaga yung mga awit natin this morning. Salamat. Palakpakan uli natin si Lord sa ating worship team. Iba kasi sa Ayin, parang papunta ka ng beach. Feel na feel namin ng summer sa'yo. Nakakatawa po ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. If you read Ephesians again, I would encourage everyone to go through Ephesians yourself. Huwag po tayong kumain lamang sa preaching. Let it really be part of your devotion. Ang ganda-ganda po ng message ni Paul sa iglesyang ito. At nakakalungkot na ang iglesyang ito sa Revelation ay sinabihan ni Lord na kita ko ang paghihirap nyo. Kita ko yung katyagaan ninyo. I know your works. But this I'm saying against you, you have forgotten your first love. Grabe po ang pangaral ni Paul sa iglesia ng Ephesus, no? Pero para sabihin, nakalimutan nila, nawa ang panalangin po natin para sa ating iglesia ay tulungan tayo ng Panginoon to finish strong as a church. Na yung ating panawagan at pasanin ay patuloy po nating madala sa ngalan ni Jesus. Amen po. Amen. Kaya basahin po natin ito, especially now, let it be our Holy Week devotion, ang pagpapatuloy po natin sa Ephesians. Kahapon po ay napakaganda ang gawain ng mga kababaihan. Again, we were affirming that we are in God's work. Ang ganda po ng ating poster, nakalagay, is your life committed to God's work? Again, ang hamon po sa atin ay magpatuloy tayo. Magpatuloy to continue to be indwelt in Christ and to continue to show our love for others because Christ loved us first. Because Christ loved us first. Ang ganda-ganda po ng mensahe nitong Ephesians sa atin. Kaya po kung kayo ay hindi pupunta sa Boracay at sa Siargao, sana po ay naandito kayo ngayong Holy Week. Kayo po ay aming iniimbita sa Kalakbay. At Isen, pwede nang mauna doon, nakakatuwa po ang mag-asawang Los Baños. Tayo po ay binigyan as a church ng opportunity to spend the Holy Week in Kalakbay. Pwede na ba mamaya, Ate Sen? The whole week. O, pwede na. Yung gusto nang pumunta doon na lang muna kayo magbora. Napakaganda po ng swimming pool ng Kalakbay. Habang nagninilay-nilay tayo sa ating series, doon tayo dumako. Our work for our official retreat, prayer and fasting, is on Thursday ng 8 a.m.
sa Kalakbay. I think this will be streamed. So yung mga talagang hindi po makakapunta, you just wait for the streaming. I-stream po natin. Our Dawn Watch on Saturday will also be streamed. So yung pong hindi rin makaka-attend ng ating Dawn Watch, try nyo pong mag-attend ng 5 o'clock. Gising na kayo, kwentuhan muna, 5:30, nag-i-start na po ang Dawn Watch natin every Saturday. Iba po yung paggising ng Bukan Liwayway. Ikaw ay binubusog na ng salita ng Panginoon. Pag Saturday po, I try my best to attend the Dawn Watch. Sabi nga namin nila, Brother Manny, panata na yata ito. Nagbibiruan po kami, wala nag-absent talaga dito. I try to do it outside, dun sa aking living room, na nakikita ko umaakyat yung araw. Ang ganda-ganda po nung pakikipagniig, pakikitungo, pakikinig sa Panginoon ng madaling araw. Try nyo po. So we're all inviting you again on Thursday and Saturday. Ang ating service this Sunday, hindi po makakababa ang mga taga-Antipolo, so hindi po tayo one service this Sunday. So same schedule lang po tayo. But Antipolo has its own service also on Resurrection Sunday sa taas. Okay po ba? So ngayon po ay ipapanalangin muna natin sandali ang maghahatid po ng ating mensahe this morning, si Brother McCoy. Siya po ay mas kilala bilang mabuting asawa ni Sister Jaff. Siya po ang magpapatuloy ng ating series ng Ephesians chapter 3 sa araw na ito. Sige po, samahan niyo lamang po ako, Lord. Sa aming pakikinig, Panginoon, muli ay kilusan mo kami, O Lord God. Punuin mo kami, O Lord, puspusin mo kami ng iyong grasya. This morning, O Lord God, our cups sometimes are half-filled. Even empty at times, O Lord. And so we need you to fill us again with your fullness. May our lives, Lord, reflect your light and your love and your grace. Salamat po sa mga paalala ni Paul, O Lord, sa Ephesians, na tayo ay we are purchased by the blood of Christ. Salamat, O Lord, that we are washed by the blood of Christ, na sa Kanya lamang tayo makakapagpatuloy, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Napakaganda po ng aming series na ito, Lord. And I thank you that today, O Lord, you are bringing us another preacher, another worker in the Lord, Panginoon. Puspusin mo po ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig, ng iyong blessing ang buhay po ni Brother McCoy. Salamat po, Panginoon. Ang bawat isa po, Lord, ay aalis sa lugar na ito na punong-puno. Puspos, O Lord, at umaapaw ng iyong pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Brother McCoy. Magandang umaga po sa lahat. Thank you po, Ninang Zita. Ayan, mataas pala to, no? Akala ko. Pag nasa likod, akala ko. Last week, naalala ko lang, merong bumungad na news, sabi doon, dry season is here. So naisip ko, ay wala nang tagul. Paborito ko kasi tagulan. Mga work from home dyan. Naisip ko nung unang na yun na makikita ko ulit ang sunrise araw-araw kasi wala na masyadong ulap, bihira ng uulan. At naisip ko, habang binabasa ko at nag-reflect din ako sa isi-share ko sa inyo ngayon, naisip ko, on those simple things, yung mga regular things na yun, mamaya mas i-expound ko. God's grace is so impactful. Pag gising mo, kita mo yung araw, it shines sa ating lahat, how it nourishes the plants, the people, and even the ground. It's really amazing. God's grace is, kumbaga, in the midst of us. Kahit iba man ang ating focus minsan sa life, pero andyan lagi, very present, ang grasya ng Panginoon. And in connection with this, ang topic natin, or ang series natin, is the book of Ephesians, which actually focuses on the grace of God, yung work ni God on how He reached out to all of us. Ayan. Next slide. Sa chapter 3, we will be focusing on how to respond or responding to the call of God's saving work. Part of it will be about Paul's testimony. Pero
I would like to side on the application. Later on, na isi-share ko din sa inyo. Basahin muna natin Ephesians 1 to 13. If you have your Bibles, kindly open it and read it with me silently. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given to me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. I ask you, therefore, not to be discouraged because my sufferings for you, which are your glory. Lord, we thank you for your word. May you open our hearts and minds because we cannot do that on our own. Let your learning flourish in us so that we may apply it in our lives. In Jesus' name, amen. Konting review. If you will read again the book of Ephesians, chapter 1 emphasizes the adoption of people into His grace, into His people. If maalala nyo po, no, if you have read mostly sa Old Testament, actually it was directly addressed talaga sa Israelites. It's not for all. Pero dahil ngayon, in our generation right now, nai-interpret na siya to something applicable to all of us. Reality check lang. Originally, we are not God's people. Filipinos are not God's people. Pero by the grace of God, we can go to Him through Christ Jesus. And that is, sa chapter 2 naman, makikita natin doon, if you read it, na it is through faith. Napaka-importante nun. Kasi marami tayong marahil kilala or alam, no, na ibang grupo na they base it not by faith, kundi sa gawain. Thank you po. Magandang ma-realize yun kasi somehow it gives us more confidence kasi hindi naman talaga natin kayang gawin na lumapit tayo lang sa Diyos. Hindi natin yun kaya. Kailangan natin ng tagapamagitan. Kailangan natin si Jesus Christ. Let me just try to give you a picture of the other side. Puro God's grace na mabanggit ko, no? Bakit nga ba kailangan pang magbigay ng grace ni Lord? Bakit nga ba kailangan pang, kumbaga, bigyan tayo ng tulay papunta sa ating Diyos? Next slide po. Next slide. Ayan, so. The need for grace. We are people of number. Our communities base our identity through what we can do.
Alam ito madalas ng mga nagtatrabaho sa sales. Sino dito nagtatrabaho sa sales? Minsan, nada-judge tayo or binabasehan ang ating buhay based sa benta natin, di ba? Kota, yon, mga kota. Minsan naman, sa mga teachers, depende kung ilan yung ipapasa. Ganun na pala ngayon sa public schools, no? Binabasehan na nila pag konti yung pinasa mo, ang i-evaluate, hindi yung estudyante, yung teacher yung i-evaluate. Bakit konti lang yung pinasa mo? Ikaw, yung teacher pa yung may kasalanan. May ganun na palang rule ngayon sa DepEd. So, sa mga ganong klaseng thinking, no? Or culture tayo ngayon sa society, nahuhusgahan tayo. And most of the time, maybe, no? We feel na we lack something. Kasi, lagi na lang ako hindi nakaka-reach ng quota. Or lagi na lang hindi nakakaabot yung performance ko. Ang tanong doon, may lugar ba yung mga ganong failures sa pamilya ng Diyos? Of course, di ba? Kaya andun yung grace ni Lord. Invited kayo. Invited tayong lahat. In all our failures maybe, sa numbers na sinet ng mundo, invited tayo into God's family. Pangalawa, the need for grace. Kasi we are lost people. Go to any place na walang religion. Somehow may organization sila, like tribes and everything. Pero somehow if we, kumbaga, titignan natin siya side by side with the Bible, we can say na they are lost. Kasi walang Christ, walang nasusunod na tahakin patungo sa Diyos. Naturally, we are lost people. Imaginein lang natin if you're not obeying God, nasan tayo ngayon? Pangatlo, we are a people of sin. Nabanggit ni Hinay Ahin kanina yung about sa animals. Medyo pet lover din kasi kami ni Jeff. And nakita namin talaga dumami ulit yung mga post about people, mga human beings, pinapatay yung mga animals and mga pets pa yun. So, medyo parang nakaka-break ng heart. And aside from that, of course, nakikita din natin like the wars in different nations. Nakikita din natin yung iba't ibang sin pa na meron tayo. Social media reveals all of it. Makikita natin dun lahat. Mapa Facebook man yan or Instagram. Nandun lahat ng sin. We are naturally sinful. Naturally, we break away from God. That's why very important itong Book of Ephesians. Very timely ito sa ating lahat. We can see or we would say that the world cries for a Savior. Hindi lang nila minsan masabi, pero lahat tayo, merong void sa heart natin para magkaroon ng Savior. At yung gap na yon or yung void na yon, si Jesus Christ lang yung makaka-fill. Alam natin yun. Only Jesus can bridge it. Pero the question, what is our role as believers dito sa calling na ito? Bilang teenager, bilang elder, bilang regular member, regular attendee, or kung ano man yung may isip ninyo na kalagayan ninyo ngayon sa Harvest Point. Ano ba yung role nyo or role natin dito? Try natin i-discover dito sa Ephesians 3, 1 to 13. Next slide. Isa pa. Ayan. Makikita natin dito sa passage, medyo kalat, no? Nakikita natin how Paul emphasizes yung role niya as a minister, as someone who is called. Nabanggit niya, he is a prisoner of Christ. Actually, nung time na to, literal na prisoner siya kasi nakakulong siya. Nabanggit din niya that he is the least of all the saints. Nabanggit niya yung role niya, kung paano siya ginagamit ng Lord to preach to the Ephesians and other churches. Pero kung titignan natin, no, sino nga ba si Paul? Sino nakakaalala? Ano ba yung dati niyang pangalan? Saul, tama. At si Saul or si Saul, siya ay leader ng mga headhunters ng Christians.
Siya yung nag-lead kung saan ng mga iba't ibang o ng grupo para hanapin yung mga Kristiyano at yung iba pinapatay, tinotorture at iba pa. At kung titignan din natin, nabanggit din sa passage natin, no, yung mystery of Christ was revealed also to the apostles and prophets. And sino nga ba itong mga apostles na ito? Kung titignan natin, no, yung 12 na apostles or disciples na mga unang naging kasama ni Jesus is iba't ibang mga trabaho. Merong tax collector. Nung panahon na yun pala, ang tax collectors ay kinoconsider na traitor kasi nagtatrabaho sila sa Roman Empire kahit na sila ay Jews or Hudyo. Yun, so meron silang tax collector, meron silang si Simon the Zealot, si Peter, James, and others pa na mga fishermen. Ano yung zealot? May mga commentaries na nagsasabi na si Simon the Zealot ay isang rebelde. Rebelde na tinatawag dati dahil he goes against the Roman Empire. So, ang katumbas nun ngayon yung mga nagrarally sa labas na makakibaka, ganun. Yun yung katumbas nun ngayon. So, imagine niyo yung diversity na meron sa grupo na yun ni Lord. Imagine natin. Ganun ka, yung may extreme, merong pangkaraniwan, merong mga nasa mayayamang level katulad ni Matthew. Pero one thing in common sa kanilang lahat, they are also in need of Christ saving. Kasi lahat tayo, kailangan i-emphasize natin to, no? For all have sinned, sabi sa Romans 3:23, and fall short of the glory of God. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Ito sila, although marahil, no, sa ibang mga naririnig natin na preaching, which is totoo naman, na glorified sila or ina-admire talaga natin sila dahil sila yung una or na-encounter talaga nila si Jesus. Pero sila din ay nangangailangan. Tao din sila. Kailangan din nila ng pagiging savior. Ng savior. Kaya nga, dito sa ating, kumbaga sa part na to ng title, The Call of the Imperfect. Kasi, gaano man natin isipin na, ay parang kulang ako. Parang hindi ako for that ministry. Parang hindi ako makashare ng gospel kasi may kasalanan akong nagawa, mga ganun. Pero sino bang hindi? Ang common lang naman natin is that Christ forgives us. That Christ is our badge na pwede natin ipakita na I'm forgiven and I can do this because of Him alone. Next slide po. Itong ganitong klaseng thinking, no, is one situation that we often encounter when we look at ministry. Yung katulad nito ni Paul na he describes himself as the least of all the saints is one that we want to find in the ministry. Kasi most of the time, we see like perfect or high beings. Kapag tumayo dito sa harap, parang, ay, ang galing naman ni ate. Galing naman ni Pastor Pao. And totoo naman. Pero sometimes, it gives us the idea na it is unreachable. It is something na hirap tayong makamit din. Or yung napag-aralan ni pastor or ni brother or ni sister ay hindi ko makakamit yun kung ako lang mag-aaral. Kaya din po natin yun. Kayo in your simple Bible reading, however may they portray themselves or ourselves na magaling, we are all reliant on God's grace. Because we all know, each has our own attitudes in progress. Kahapon I was able to attend a group of professionals and yung topic namin, the dark side of leadership. And nabanggit doon yung mga nagagawa namin or nagagawa ng mga pastor sa news or mga secrets na meron sa kanya-kanyang churches namin
na chinismis pala. Hindi, nabanggit lang doon yung slight na mga topics and etc. And nakita namin doon, oo nga no, no matter how high a person or gaano kasikat, like for the examples na lang of the name of Ravi Zacharias, if you know his story, how great he was. Ako, nakailang libro ako niya na binili at binasa. Pero nung news na na-fall siya, grabe rin yung nahimik lang ako noon sa social media at sa mga small group with regards to that issue, no. Pero ang sakit, which is totoo kasi even leaders are human beings. Tayo ay, kumbaga, dahil nga sa society, sa demands ng society, dahil sa mga, even sa church, no, wag na natin palampasin yung church. Even sa church, minsan, sa nakarating na kasi ako sa iba't ibang church naka-attend na in my 17 years being a Christian sa probinsya or dito sa Manila, na iba't iba talaga yung, kumbaga may levels, yung iba about politics, may mga systems na questionable, madaming mga, kumbaga, pinagdadaanan ng mga churches. And because of that, some members, even ako nung time na yun, parang nawala yung pagiging human ko. Kaya nga, we should reclaim our humanity. Mga tao tayo, guys. Yan nga, because of the demands of society, we become robots, echoing numbers. Kasi, balikan ko yung sa mga work natin kanina. For example, nadidefine na lang tayo dahil, magaling yan dahil mataas yung sales niya. So pag bumaba na, hindi na siya magaling. Ganun ba yun? Or is it by season, di ba? Or if our gatherings, pag umabot ng hundreds, no? Ang galing ni Lord. Paano kung 3 lang yung umattend? Magaling pa rin ba, di ba? So, sometimes, meron tayong ganong thinking na, ang ini-echo na lang natin ay numbers. Our identities are defined by our output. While in fact, we should be defined by Christ's input sa atin. Hindi yung output natin, although eventually it will come out. Pero ang major na tinitignan dapat natin is Christ's input, which is His grace, His love sa ating lahat. Yan. Since identities are linked to personal successes or failures, instead of aiming to be with God, sometimes we mistakenly aim to be God. Naranasan ko ito dati nung college ako kasi marami kaming small group sa organization namin. And isa ako sa leader ng small group. At nagpapagalingan kami. Bata pa ako noon na Kristiyano eh. So pagalingan kami, padami ng members, ganyan. And eventually, na-realize ko after nung kung graduate, parang mali pala yun. Kasi our small group members were already looking, some small group members of ours ay na-idolitize na kami. Yung mga leaders. Hindi na-focus kay Christ. Ayun. At the end of the day, we should understand that we are all humans, equally needing of God's saving grace. Nabanggit niya kanina, all have sinned and fall short of the glory of God. And we are only justified dahil sa grace ng ating Panginoon. Sa kanyang, through the redemption that came by Christ Jesus. Next slide po. Yan. God calls the ordinary. Yan, tulad na banggit ko kanina, no? Ordinary sceneries. We can see God in those situations. Nakakatuwa kasi Paul was humble enough to define himself as the least of all the saints. Diba? Imagine niyo, least of all the saints. Kumbaga siya yung pinaka mababa or mahina na saints. Sinabi niya yun. Ito ay napakagandang pakinggan. Kasi sa dinami-dami ng competition ngayon, especially sa mga churches. Ako, I experienced yung somehow diaspora ng mga probinsyano kasi from Bicol ako. So, paglipat ko ng Maynila, hanap agad ako ng kakilala ng pastor namin na church, mga ganon. Napunta ako noon sa big church, sa CCF. And
dahil nga bata-bata pa ako noon, proud ako, ay, member ako ng malaking church. Pero eventually, yun nga, yung outlook ko noon, hindi ganito kay Paul na, the least of all the saints. Kasi, kumbaga, mali pa yung ano ko noon, yung outlook ko or yung aking drive. And isa din yun sa interesting sequence sa Christianity today, ano? Yung fascination natin sa sparkly or mabulaklak na mga kwento or mabulaklak na mga experiences, which is okay naman. Pero focusing on that somehow takes us away to what is important. Itong example ko dito, no, na narinig ko ito dati sa isang pastor na naka-fellowship ko. Sabi niya, may kilala daw siya, dating pumapatay pero ngayon patay na daw kay Lord. Mga ganyan. Or yung mga iba pang kwento na ano, masaya at nakakatuwa na may mga ganyan tayong kwento. Although these are really good stories to celebrate, but we know that we are not limited to such. Ikaw din na ngayong linggo nasa bahay ka lang, work from home, God is also there, di ba? Or commute, sa simpleng commute, God is also there. Ito nga, isang example sa 1 Kings, no, sa life ni Elijah. Basahin ko. Sabi dito, the Lord said, sabi niya kay Elijah, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord. For the Lord is about to pass by. Dadaan daw si Lord. Then a great powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" Saan lumabas si Lord? Sa gentle whisper. Hindi sa powerful sounds or earthquake or maliwanag na pamamaraan, kundi sa whisper. Minsan ganun lang eh. Ganun lang yung kasimple yun eh. When we look for God, sometimes we look for revival camps or kung ano man na activity, which is good naman, di ba? Pero we miss out something na baka andyan lang si Lord. Kausapin mo lang yung guard sa baba. Diba? You might realize na, oh nga, God is here. God is moving. Yan. Next slide po. Encountering the extraordinary God in ordinary times. There are many ordinary times we can look back where we encountered God. When we give alms to the poor, diba? Sabi nga sa Bible, diba? Whenever you give or minister to the least of these, He's there. Or He is that. When a friend listens to our stories, diba? It's like God is also ministering to us. When we eat our breakfast with our family, diba? That's so simple. And most of the time, every day nararanasan ng iba. God is there. When we see the sunrise, tulad na nabanggit ko kanina. When we read our devotions, of course, our Bible reading, and many more, ordinary daily times. We most of the time seek too much of something that we neglect to see many other smaller ordinary but great things. Kasi andun si Lord. We decorate the kingdom too much that we forget if the king approves of it. Kaya minsan sa mga ganong situation, no, we can hear Jesus echoing into our ears, Martha, Martha. Martha, Martha, the Lord answered, sabi niya sa Luke 10:41-42. You are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Why am I emphasizing these things dito sa unang part na the call of the imperfect?
sometimes what hinders us to show God or show Jesus through our life or through our ministries or to commit into a ministry is tayo rin lang. Inisip natin imperfect tayo, we can't do it. Magaling sila, ako hindi ako magaling, hindi ako pwede dyan. Pero actually lahat tayo, pwede yun. We don't need glamorous things. We don't need things na, kumbaga, mahal. We don't need things na expensive. We need the grace of God. Before we continue to the second part, reflect on this question individually. What are your current reasons? Wrong grammar yata ba? Reasons that hinders you from responding to God's call to share the gospel or live out the gospel? And how do you see yourself serving in the kingdom of God? Next slide po. Ang second message na gusto kong ibahagi sa inyo is the call to proclaim the true message. So kanina about the messenger, which is most possibly pwede tayong lahat. Ngayon naman, what do we carry or what do we proclaim? Nabanggit sa passage natin yung mystery of Christ, which is, of course, through the gospel, Gentiles are heirs together with Israel. Gaya na nga ng nabanggit ko kanina, originally, we are not part of God's people. Pero because of God's grace, tayo ngayon ay pwedeng makalapit sa Kanya. Sa mga deeply theological dyan, no, you may ask the question na, so ibig sabihin yung mga tao before Jesus came ay nasa impyerno? So si Brother Pao, in-emphasize ko dyan, si Brother Pao na lang patanangin niya para may focus discussion kayo. I believe through focus discussions, mas ma-explain yung ganyan. Pero ang gusto ko ngayon na may ibahagi sa atin is what we can focus on now is what we can share in the present time, yung ngayon. In basic terms, for Christians here, tayo, we are to share the gospel that we ourselves heard when we first came to Christ. Ganun lang kasimple yun eh. Ano ba yung gospel na narinig natin? Yun lang din naman yung gospel na ating isi-share. Pero nagiging complicated yun minsan eh dahil nga madaming nangyayari. And pero yun yung pinaka-essence, yung gospel. Alisin natin yung mga rules sa church attire natin. Dapat formal pag church, mga ganyan, mga rules na yan. Church systems, alisin natin. Mga rules for relationships, alisin natin. One very important thing remains. What binds us together is God. The grace of God. Yun yung pinaka-essence nun. And since we are all Gentiles, outside of God's chosen people, sinful, undeserving, despicable, unlovable, lahat na unlovable. We are like any other nation outside Israel. And if we will try to look on the lens or sa salamin na gamit ng Lord, pare-pareho lang tayo. Hindi tayo part ng kanyang chosen people. Pero dahil nga tayo ay nabigyan ng opportunity ngayon, tayo dito, tayo na lang, wag muna tayo lumabas. Tayo ay nagkaroon ng opportunity to come to God dahil sa grasya niya. Kumbaga tayo na ay part ng Israel. Now, how do we look naman sa people outside of our group? I invite every one of us to look inward. As a believer ngayon, how do you look at those people still struggling or lost in the world? For example, if someone comes to our church dyan, wearing extremely different attire than what we have right now, how do you respond? Kapag may pumasok dyan na nakaspaghetti, na damit,
naka-miniskirt, ano yung gagawin natin? At lalaki yun, ah. Ano yung gagawin natin? 'Di ba? Try to reflect. Try to reflect. Ano yung gagawin mo? For example, andyan na. Although may usher tayo, thank you po sa mga usher. Pero how do we respond? Tayo, inward, nakita natin andyan. How do we respond? And looking at the lives of these kinds of people, ganun din naman tayo di ba? Dati, nung di pa natin nakikilala ang Lord, makasalanan din naman tayo. At pare-pareho lang naman yan na, kumbaga magkaka-level lang yan ng kasalanan. Iba-iba lang yung scope ng nadamay nila or nadamay natin nung tayo ay nandun pa sa ganong buhay. And let us look again inward. What ways can those persons experience God's grace as you had experienced before? Anong klaseng grace ba yung pwede nating maibahagi sa kanila? The call to proclaim God through our life. Ako, I have relatives na member ng LGBTQ. I have friends actually na LGBTQ. May mga friends ako na or na acquaintance naman na nag-work sa mga bars. And it is really, kumbaga, interesting and fascinating how a simple hug can really welcome them. How a simple hug can help them understand na, oh, someone loves me. And ako, may time dati na pagkahug ko dun sa isang friend ko na LGBTQ or nag-identify siya as one of those letters, na inuhope ko talaga, sana ma-realize niya yung love ni Lord na who is waiting for him to embrace or to accept. Kasi if you talk to them deeply, they're also searching for God. Broken. Sila ay nangailangan nitong true message na ito. At dahil nga the world is so saturated with different kinds of message, dun sila na welcome sa group na yon. Kaya pwede nating tanongin, anong ginawa natin? Ba't sila napunta? Yung iba kasi, ginudge na agad. Ay, di ba dati Joseph pangalan niya, ngayon Josefa na. Mga ginudge na. Naunahan na ng judgment kaysa sa pag-understand sa kanila. This example of Paul, itong sa nandito na passage, no, yung pagiging tent maker niya, is applied by different cross-cultural ministries. Si Paul, habang nagmi-minister siya sa iba't ibang grupo, may mga times na nagtatrabaho siya. Kasi wala pa namang work as a missionary na full-time na may magbibigay sa'yo ng pera. Dapat dati, ikaw ay magtatrabaho para may pangkain ka dun sa pupuntahan mong missions place. At siya dito ay tent maker. Sabi dun sa isang napanood kong documentary, sabi doon, actually nagkaroon siya ng malaking impact doon sa tent making businesses doon sa Israel. Kasi nakita nila, doon sa mga pinagtatrabahuan, yung mga nahukay na area, na merong mga signages ng Christianity, yung isda. So doon sa mga tinitirhan ng mga tent makers doon, may nakita sila na proof na, oh, Christian yung tumira dito sa lugar na to. Kasi may mga signages. And isa yun sa mga tinitignan na lugar kung saan nag-minister si Paul as a tent maker. Ayan. Kasi alam nyo, to many existing cultures, kultura ng ibang bansa or kultura ng mga modern people. Like for example, balikan natin yung LGBT or iba't ibang group pa na meron, agnostics and everything. Hindi lahat yan makikinig sa'yo, i-share mo yung gospel. Yung iba dyan, baka masaktan ka pa. Yung iba dyan talagang sarado. Kahit sabihin mo, God loves you. Hindi nila maintindihan yun. Kaya nga,
itong call na ito na to proclaim God's word through our life is very, very important. Ayan. Isang example dito na nalagay ko is yung friend ko. Nag-work siya ngayon sa isang uh, IBM ba yun? Or ano ba yung mga kasama ng IBM? And then dun sa work niya na yun, itong friend namin na ito, hindi kasi siya, kumbaga, hindi siya practiced na nag-share ng gospel, ganyan. Pero meron siya naging kaibigan. At yung kaibigan niya na yun, naging ka-close niya. Nag-share siya ng mga pinagdadaanan niya, nag-share na din sa kanya ng pinagdadaanan niya yung kaibigan niya na yun. And then eventually, after some time, nagtanong na yung kaibigan niya, tara, church tayo. Hindi niya, hindi niya alam na Christian din pala yung kaibigan namin na yun. And then, in-invite niya sa church niya. At ngayon, baptized na, nag-minister na din sa ibang tao. Ibang impact kapag buhay ang nakita sa'yo. Or yung buhay ni Christ ang nakita sa'yo. Iba yung impact. Minsan it surpasses yung words na sabihin natin na, yun nga, minsan offensive. Iba yun. Sometimes, yung mga taong iyon, yung mga hirap makaintindi ng gospel, or yung mga taong iyon na sarado talaga sa kanilang paniniwala, sometimes, ang Bible na lang na nababasa nila is yung buhay natin. Hearing such stories, for example, sa kaibigan ko, kaibigan namin ni Jeff, makes us reflect that the life we portray might be the only Bible they can read. Kaya very, very important na tayo mismo, na isa sa buhay natin yung pag-proclaim na yon ng gospel through our life. Yan. Dito sa Acts 18:3-5, no, may kita natin na Paul did the same kind of work. So he stayed with them, dun sa mga nag-work ng tent makers, and they worked together. Every day of rest, he would go to the Jewish place of worship and teach both Jews and Gentiles. Yan. And so on. Ganun. Namuhay talaga siya kasama yung mga nangangailangan ng salita ng Diyos. Ito naman sa last part na. Yan. Makakahinga na kayo na, last part na. Yan. The call ay faith through Christ. Yan. Paul has been consistent sa book of Ephesians about faith in Christ that sets us free and gives us confidence to approach God. Nandun din yan sa chapters 1 and 2. And I think hanggang 4 siya. Na ine-emphasize niya talaga ito. Sinasabi niya na it's not really by works. Not by works natin, especially not by works ng false prophets. Recently, kung makikita ninyo or maririnig ninyo sa mga news, ang dami nag-claim na sila si Jesus. Diba? Meron sa Mindanao, meron sa Bulacan. Nag-ano na no? Marami. Internationally pa sa US, Mexico, iba't ibang bansa. Marami sinasabi nila sila yung Messiah, sila yung huling pipirma sa clearance. Sa clearance daw natin bago pumasok sa heaven, sila daw pipirma. Nakakalungkot, although entertaining kasi tayo alam natin na hindi totoo, pero nakakalungkot na madami sila actually na hihila. Akala nila sila ang Messiah. And even sa atin, tulad na nakwento ko kanina sa experience ko nung college, din ako na nagli-lead ng small groups. We are also prone to that. Minsan, nafe-feel natin na tayo na yung Messiah, tayo yung magliligtas ng mga tao. Lahat sinalihan mo na ng ministry kasi akala mo ikaw lang yung pwede. Akala mo ikaw lang yung savior. Pero maraming kumbaga opportunities na pwede nating ibigay sa iba. Kasi it's God who can save, not us. Kaya very important na we become like Bereans. Itong Bereans na ito sa Acts 18:3-5. Sabi dito, now the Berean Jews
were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Yan, mga sigurista. Itong mga Bereans. Kasi si Paul na yun, speaker nila, si Paul or leader nila. Pero chinecheck pa din nila, tama ba? Sinasabi nito ni Paul, baka mali na, baka false na siya. Diba? Let us open din our groups, small groups, or sa atin as a church, no, to be open sa criticism, diba? Hindi naman tayo perfect, we're people. Let us open ourselves to what other people can say. Especially kung tayo lang din naman, magkakapatiran, di ba? Nothing wrong if we accept those. Kaya, kumbaga, in-encourage ko tayong lahat to be like this, to be like the Bereans. Kasi, very important na we carry the true message, the true gospel. Very important na we receive the true gospel. Very important na galing kay Lord. Very important na Christ-centered tayo. Kaya dito, sa conclusion natin, next slide. God invites us to create a safe place for us to respond to God's call of sharing the gospel. Let us open our horizons. May mga opportunities na pwedeng ang gawin student-to-student ministry. Diba? Kasi minsan, experience ko dati, ang youth leader namin, si 60 years old na dati, youth leader namin. Kasi nga walang nag-step up na sasalo. Pero actually, pwede namang, may youth naman na capable. Christian naman yung mga youth na sa group namin. Diba? So, let us open safe spaces. Emphasize ko yung safe spaces kasi minsan hostile na nahihiya na yung bata. For example, dun sa na-experience ko na yun, nahihiya na siya kasi nga matanda yung irerespeto niya. But if we offer safe spaces, baka may mag-rise up na new leader. If we offer safe spaces, baka madiscover natin na effective yung ganitong klaseng strategy, mga ganon. And also, God invites us to create safe space for people to receive God's grace. Katulad doon nabanggit ko kanina or reflection natin. Paano pag may pumasok or may nakilala tayo, may bagong person sa buhay natin na very different from us? How do we create that safe space for them to see Christ in our life or for them to hear God's love from us? And ito na, last na talaga. Application natin. Assignment. Yan. In the next 24 hours, ngayon to bukas ng alas 10. The next 24 hours, distinguish or hanap kayo ng isa o dalawang tao sa inyong workplace or kung anong community man kayo, kung volunteer kayo doon kayo that you can pray for to share God's grace to or God's word or the gospel of Christ. Within 24 hours, isipin nyo lang, sino ba itong mga pwede kong And in the next week or month, think or plan ways to authentically befriend, totoong friend, befriend them and in the hope of inviting them to a faith community. Not necessarily sa Harvest Point. Kasi baka mabigla siya na church agad, di ba? Baka may small group kayo na alam na not yet pero sure kayo na Christian group. Baka pwede doon. Or pwede din dito kung okay naman. And pangatlo, ito, magugustuhan to ni James. Dito ba si James? Minsan na pag-uusapan namin to about policies kasi pareho kaming hindi, or ako lang siguro. Hindi ko alam masyado yung policies pa sa Harvest Point masyado kasi a little bit more than a year pa lang ako. What policies in the church can you suggest or propose that can help create or improve yung approach natin for people to join as a believer or as a part of the ministry? Ano ba yun? Ano ba yung naisip natin? Baka yun yung isang maging ugat para dumami tayo. Although hindi yun yung target natin, masaya yun
or yun talaga yung goal natin, to share God's word. Baka yun yung masuggest natin, yun yung isang way para magising tayong lahat to what we can or what we should do. Ayan. So these applications, ang naisip ko, para doable siya, di ba? 24 hours, dalawang isip, dalawang paplanuhin ko. And suggestion, we are family naman. I believe very approachable ang ating elders. I believe they will listen to such suggestions. And last reminder siguro, brothers and sisters, itong i-emphasize ko lang ulit lastly yung importance ng Gospel of Christ. Kasi tulad ng nabanggit ko sa una kanina, the world cries of a Savior. It's in need of a Savior. Minsan, sa lakas ng tawa ng ibang kasama natin, I mean sa work or non-believers, ganun kalalim yung eagerness niya to seek God. Huwag tayong masaya naman siya, so hindi ko na siya sesharan. They are still in need of God's love, of God's grace. Very important na we carry that in our mind. When we go to the mall, di ba, ang daming tao sa mall, what do we see? Do we see people lost na kailangan ng Savior? Or do we see just a normal thing na sa life natin? Let us reflect on that. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong salita. Kayo ang mag-move sa amin as we internalize yung aming natutunan ngayon. Indeed, your grace surpasses all yung aming life, even our systems, personal, sa buong bansa or sa aming church. Lord, help us to improve. Help us to see you more, to know you more. And may your power truly abound in our life and in our ministries. Thank you in Jesus' name. Amen. Kumusta na po kayo? Tayo po tayo. At bago tayo maghiwalay, mas lalo pa nating sementohin ang mga natutunan natin sa araw na ito. Again, sa pagbangon natin bukas ng umaga, tanungin natin si Lord, Lord, ano po ang kalooban ninyo po para sa akin? Amen? Okay. God bless us all.